Dakuin na natin mga bossing. Yung mga ipapatawag po sa Kongreso. Ano? Dito may mangilan-ngilan dito sinasabi, kami na po ang mainstream media. No? Kami na po ang pinapaniwalaan ng mamamayang Pilipino. Yung mga mainstream media wala na yan. Kaya yung mga DDS, lalo na doon sa ICC, sa labas ng ICC, mga bossing, naku, si Maris Umali, kinukulata po ng mga DDS. Habang sila, nakakulong, parang doon sa may fence na hanggang doon lang sila pwede, si Maris Umali, malayang nakakagalaw doon sa harapan nila. Binibidyo, kala mo nasa Manila lang si Maris Umali. Nakagana, no? Tapos sinisigawan ng mga DDS, bias ka, pati si Gretchen hawak lang ni Maris Umali yung kanyang cellphone. Nakagana lang, wala lang, trabaho lang sa kanya no? Pero nagmumukhahong nagbibideo ng mga nung mga hayop sa loob ng sa loob ng Manila. So, uy, orangutan, ang ganda nito video ko. Ganun lang. Samantalang sila sigaw ng sigaw. Uulitin ko, no? Panawagan ko doon sa mga kapwa natin mga vloggers. Tayo biglang nagsisulputan lang dito. Mga kababayan, hindi po natin pwedeng agawin yung posisyon ng mga legit at totoong mga nagbabalita, no? Tayo mga kababayan, pagkatapos ng balita, saka tayo magreaksyon. Huwag tayong maggaling-galingan na tayo ay tagapagbalita. Walang ganun, no? Walang ganun. Karamihan sa atin wala naman tinapos pagdating sa pagbabalita. Nakakahiya kapag ka nakikipag-agawan kayo dyan. Biruin mo, paano mo naman masasabi na bias si Maris Umali? Samantalang, inire-report lang nila mga bossing yung kung ano ang kalagayan ng dating Pangulo para malaman ng mga supporter ng dating Pangulo sa Pilipinas. Sabi ni Janelle Van der Heerst, sino dyan si Mr. Real Talker? Ewan ko dun. Sino ba yung si Mr. Real Talker? Ito yung mga vloggers na ipapatawag po. Vloggers at content creator na ipinasabpina ng Tri-Committee ukol sa pagdinig sa fake news. Ito yung mga hindi mga nagsidalo yata, kung di ako nagkakamali. No? May mga sabpina na Kasi yung mga dumalo, papatawag ulit yon. Yung mga hindi natanong, mga kababayan, di ba yung unang pagpunta nila, halos 3 lang yung natanong. Yung vlogger na nagsabi na, opo, tanga po ako. Yun, natanong yun. Na-focus ang attention natin doon. Sumunod, yung sorry ng 4 na beses, si Crisette. Kasi huli din di ba? Tapos, yung isa, nagwa-water cannon din po tayo. 4. Tapos pang-4 si Trixie, na Galileo Galilei naman. Di ba mga bossing? Eto, tapos meron mga vlogger silang kasama doon, hindi mga natanong pa. Malamang sa susunod na pagdinig Tapos eto, yung mga vlogger nila na pinasabpina ng Tri-Committee. Nandiyan, si Ernesto Abines Jr. Sino yun? Ito yata yung nag-fake news kay General Torre. Si Lorraine Badoy. Naku po, vlogger ka na lang pala. Vlogger na. Si Susain Batalla. Si Cathy Binag. Eto si Binag, yung si Aling may USB daw, may USB. Wala na. Dahil utu-utuho yung mga DDS, mga kababayan, ganun na lang nila iniwan. Yung mga DDS. Uy, singilin nyo si Cathy Binag. Nasaan yung USB hinahanap niya? Sinabi sa inyo. Di ba? Sabihin nyo, DDS ako, Cathy Binag. Nasa na yung sinasabi nating USB? Wala pa din, no? Si Jeffrey Celis, wala na din. Sabi nung iba, wala na daw sa bansa. Umis ka po na din ba to? Yung totoo, umis ka po na si Celis? Hindi ko alam, no? Basta ang alam ko si Celis, dating NPA, mga kababayan, na hanggang ngayon po, ang galawan, NPA pa din po. Si Glenn Chong, si Glenn Chong, medyo tahimik na, Simula po nung yung may mga disbar ng kakaharapin. Biruin mo naman, magbanta
Sa unang ginang, sasampalin, kaliwat kanan. Oh, tahimik siya. Si Claire Eden Contreras, ay wala ho ito, mga bossing. Wala ho yan. Hindi ho uuwi yan. No, ang pag-asa na lang po na makuha yan, mga kababayan, ay makipagtulungan ang Pilipinas sa Estados Unidos. Oh, para mapadampot. Oh, yun na lang ho. Kasi panayang iwas din yan eh. Si Lord Byron Supaping. Hindi, Cristobal, sorry. Si Lord Byron. Sorry naman. Na masyado kong kasi umaga ho dito mga kababayan, kaya yung utak ko sopas ng sopas o supaping, no? Sopas ho ng sopas. Gutom na din kasi ako, mag-aalmusal pa lang ako. Si Lord Byron Cristobal. Oh, may sabpina na din. At may ilang mga kaso to. Si Jeffrey Cruz, hindi ko kilala. Si Alex Nestor na nagtatago sa pangalang ano pangalan nito? Tio Moreno. Oo, kala ko Tio Paeng. Oh, si Pebbles Duque. Kala ko yung si Pebbles na nagbalik loob hindi pala. Claro Ganak, hindi ko kilala yan. Si Julius, si Edwin Hamora, si Elmer Hugalbot. Anak ng tinok. Si Elmer Hugalbot. Sino yun? Kilala niyo yung si Elmer Hugalbot? Si Julius Melanosi Maui. Si Joe Smith Medina. Oh, si Alben Montero. Si Jonathan Morales. Yung kaisa-isang nagpupunta ng ng EDSA. Nag-iisa na lang siya. Cyrus Preglo. Darwin Salceda. Sas Rogando Sasot. O si Sas. No? Maricar Serrano. Kester Jantan. Bibian, pati yung dating artista na si Bibian Velez, may sabpina din. Aabangan ko to. No? Ano natin to mga kababayan? Kumbaga, pagpupuyatan ko to. Kasi pag nag-hearing, kailan ba yung hearing? Agis din? April 10? Kung di ako nagkakamali? Or bago pa yon? Pero aabangan ko ho ito mga bossing. Maganda ho yan. Marinig natin lahat. At ito naman pong mga pagpapatawag sa kanila ulit, para po labanan ang fake news. No? Hindi naman po, tara, ipapatawag namin kayo para i-contempt namin kayo. Hindi naman ho ganun eh. Tingnan nyo doon sa unang pagpapatawag, ang una pang gustong mag-contempt si Marcoleta. Di ba sinubukan ni Marcoleta na ipa-contempt si attorney, ano ba yun? Attorney, yung sa yung bunyog-bunyog. Oh, gusto niya ipa-contempt pero wala. Sabi nung mga kapwa niya kongresista, hindi ka naman miyembro dito, bakit magpapa-contempt ka? Bukas na yung hearing ng TRICOM. Ay nako, mamaya mga kababayan. Oh, magla-live tayo ng alas 8 ng umaga, tapos po manood tayo ng hearing na to. Maganda ito, no? O kung gusto nyo, tayo na ang mag-live dito nito nung hearing, mga bossing, para sabay-sabay tayong magtawanan. Di ba?